mga senior citizens, yung ating pong social pension, dapat na itong gawin na para po sa lahat. No? At dapat na wala nang pipiliin para dito. Nang sa ganon, lahat makakatikim sa 1,000 piso na pensyon mula sa gobyerno. Well, yan ang ating tatalakayin. Una sa lahat, yung ating pong social pension kasi sa ngayon, ang existing criteria ay para lang talaga ito sa mga senior na kabilang sa indigent. No? Yung tinatawag nating indigent, yun po yung mga may kapansanan, may karamdaman, walang source of income o walang hanap buhay, at walang sustento na inaabot mula sa anak. So yun po yung classification as indigent para mapabilang po sa social pension. Ito po yung national program kung saan nasa ilalim ng pangangasiwa at pamamahala ng DSWD. So, ang problema lang talaga dito sa social pension, mga ka-vlogs, ay pinipili. No? Hindi kasama dito yung mga merong pension from SSS, GSIS, or PIVAL pension. Para lang talaga siya sa mga mahihirap. Well, dahil nga dito, kaya nga po nagkaroon po ng panukala na Universal Social Pension para gawing universal ang pagtanggap ng pensyon. Wala nang pipiliin. Kasi lang po ang problema sa Universal Social Pension ay matagal po itong ma-approve, mga ka-vlogs. No? Actually nga, matagal itong na-aprubahan noong 19th Congress. At nung na-aprubahan naman sa 19th Congress, naabutan ito ngayon ng 20th Congress, ay hindi ito gumalaw sa Senado hanggang nagkaroon na nga po ng revise or substitute bill sa Kamara last 2025 ng Disyembre, no? Dito sa Universal Social Pension Bill. At hanggang ngayon, nangangalahati na tayo sa taon 2026, no? Mag-June na tayo. Next week, 2 weeks na lang, June na. Kalahati na talaga tayo sa 2026. Hindi pa rin ito gumalaw. Walang update, mga ka-vlogs. No, alam niyo naman, busy-busy ngayon ang ating mga mambabatas dahil sa impeachment at iba pang mga nauuna nila mga priority bill. At sa tingin natin, hindi naman talaga nabibigyan ng prioridad ang bill na ito, ang Universal Social Pension. Kasi kung nagiging priority pa ito, matagal na itong inapprove, mga ka-vlogs, no, sa Kamara at sa Senado. No, kung talagang para ito sa mga senior citizen, no, para sa kanilang benepisyo, matagal na sana itong inapprove. Kaya medyo matagal at hindi natin masabi kung ito nga ba ay lulusot, no, dyan sa Kamara or sa Senado. Well, anyway, balik tayo sa social pension. Since nga matagal itong Universal Social Pension Bill na maging batas, sana ito na lang pong social pension na existing na ngayon at batas na ito, sana gawin na lang itong pangkalahatan, no? Kumbaga, mga ka-vlogs, para maging pangkalahatan ito, i-revise po yung guidelines, no, sa social pension. Kumbaga, tanggalin na po yung requirements na para lang sa indigent, may kapansanan, may karamdaman, walang sustento, walang hanap buhay. So, tanggalin na yung dapat, no? Gawin ng pangkalahatan, no? Yung criteria na yon ay gawin na para sa lahat at wala nang pipiliin. Nang sa ganon, lahat na talaga makakasama, 60 years old pataas, makakasali na at makakatanggap ng 1,000 piso buwanang pensyon, tapos yung payout every 3 months na 3,000 piso, at sa kabuwang taon merong a total of 12,000 pesos ang matatanggap. So, yun sana din po ang isa sa makita ng ating mga mambabatas, no? At sa mga ahensya, no, na nangangasiwa sa benepisyo ng mga nakakatanda, no, to our NCSC, sa DSWD, no, sana makita din po yan. Kasi pag inaantay kasi natin yung Universal Social Pension Bill, nako po, baka aabutan pa tayo nito sa 21 Congress, mga ka-vlogs. So, kayo, ano sa tingin nyo, mga senior citizen? Pabor ba kayo ng social pension? Gawin na lang sa pangkalahatan? Ibigay na ito sa pangkalahatan? Wala nang pipiliin? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat!
God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.